Hey guys! Welcome back sa BR Backyard, and for today's video, i-update ko lang kayo dito sa napabayaan nating backyard. So, bakit ko ba nasabing napabayaan? So, mga nakaraang linggo kasi, kung mapapansin nyo, siguro man, nasa buwan na nung huli akong nag-upload, diba, ng vlog natin. Kasi, nag-uso yung lamok dito sa area namin, tapos yun nga, tinamaan tayo ng dengue, kaya na-hospital tayo for 4 days, tapos syempre, nagpa-recover pa ako, and medyo takot pa akong bumalik dito sa backyard dahil gawa ng medyo malamok nga, at kakagaling sa sakit. Kaya yung mga alaga natin dito ang na-compromise. So, ganun pa rin naman yung itsura ng backyard. Wala namang halos na bago. Pero yung mga alaga natin, diyan maraming nabawasan. Maraming namatay, maraming nakawala, lalo sa crayfish. Kasi hindi ko nga nabibisita nung nasa ospital ako. Tapos wala naman tayong ibang mapapakisuyuan dahil hindi nila alam yung gagawin dito. So talagang na-fasting sila ng malala. And then yung iba, kinain na lang nila yung kapwa nila crayfish. Dito naman, sa balloon tub natin, as you can see, clear na yung tubig, no? Sobrang clear ng tubig. Wala na ring isda. Ayan, makita niyo may PKBM pang isa. Naubos na simot talaga yung PKBM dyan. Tapos, nagkasakit kasi sila, tinamaan nga ng Camellanus worm, yung buong ref tub na to. And then, kung hindi ako nagkakamali, na-update ko na kayo dun sa dulong ref tub dito. Sa dulong ref tub na to, nabutas ng aso yan, gawa na nagkutkot. Kaya pinatay natin yung water pump kasi connect yan, yung tatlo na yan. So kapag di natin pinatay, pati yung sa dalawa na yung madedrain. Kaya nag-green water naman to kasi, ayan, wala na tayong shade net. Tapos direct na siya sa araw, buong morning sun. Direkta siya, tas sponge filter lang, kaya nag-green water. Ito naman, kaya nag-clear yung water nito, gawa ng wala na halos isda. Ang nakalagay na lang dyan sa Federico, yung ating featherfin catfish, ayan siya. Tapos yung isang PKBM, tapos yung Siamese algae eater. Tapos sponge filter lang din yan, tas maraming plants, kaya siguro clear yung water niyan. Then dito, ayan, may Vallisneria lang yan, tas puro black gold balloon molly ang nakalagay dyan. Kasi ito sa ating Kraylings tub na to, marami pa rin naman ang Kraylings, kaya lang medyo nababansot gawa ng hindi ako nakakapag-water change, hindi ko natututukan sa pagkain. Ito baka i-drain ko muna to, kasi baka mamaya pagbahayan ng kiti-kiti at walang stagnant yung tubig niya, tas walang isda. So siguro di-drain ko na yan, kung hindi man maglalagay ako ng mga platy dyan, kasi ang platy mataas yung survival rate nun, kaya di basta-basta mamamatay. Then dito naman, black gold balloon molly pa rin. Ito matibay-tibay ito, yung mga breeders natin dito. Sponge filter lang di setup, punong-puno na siya ng guppy grass tas duckweed. Yung duckweed sa ngayon sa akin, sobrang bilis dumami, kaya talagang ano ko dyan, parang peste na sa akin kasi kaya ako natawag na peste yung duckweed. Sobrang bilis niya dumami, kaya niya i-block yan within a week. Pag na-block niya yan, mahirap nang gumalaw yung tubig, magka-agitation yung surface ng tubig, so mahirap pumasok yung oxygen. Though nagpo-provide naman ng oxygen yung ibang plants dyan, kaya lang nga, mabablock yung sunlight, mabablock yung movement ng tubig. Magkakaroon ng malaking changes dun sa kondisyon ng tubig nila. Kaya, dapat bawas-bawasan. Ito pa, mga black gold balloon. Dito, marami ring namatay. Nung nagkasakit tayo, hindi ko alam kung ano kinamatay, pero nawala na lang talaga sila dyan. Ilan na lang breeders natin, pero kasi, nung pagbalik ko rito, na-cover niya talaga yan. Green na green ang duckweed yan. So, ibig sabihin, walang sunlight, walang proper movement yung surface ng tubig, kahit may air pump, na block niya talaga. Kaya yun siguro reason ko bakit namatay yung mga black gold dito. Pero may mga natira pa naman na yan, no? Makikita nyo. Ayan. May mga breeders pa naman tayo dyan. Kaya always maglilinis na lang tayo nitong duckweed. Sa crayfish naman, balik tayo sa crayfish, no? Mga breeders natin, hindi ko alam. Pagbalik ko kasi nakabagsak tong isang pipe na to. Tapos, yung mismong trapal, nakalaglag na ganun sa tubig. Parang feeling ko nakaahon na ibang breeder dyan. Ilang piraso na lang tong malalaking breeders natin. Yung mga 5 to 6 inches breeder, ayan. Kita ba? Ayan, o. Aggressive pa, o. Mga 5 to 6 inches na breeders natin. Tapos, dito sa isa, may mga nakita tayong gastroliths.
Ayan, gastrolites or gastrolites. Yung mga nakukuha daw sa tiyan ng crayfish kapag kakamold tapos nakain ng kapwa nila crayfish. Ayan. Kaya talagang may nakain. Pero so far yung gapi natin yan, di apektado ng crisis ng pagkawala ko. Sobrang dami pa rin natin ng gapi tsaka red platy. Siyempre, as usual, pinakamatibay na isda dito sa BR Backyard. Tapos nga pala guys, namatayan na tayo ng isang flower horn, yung babae nating gabulino. Namatay na siya kaya ang nakalagay dito sa tank niya, yung crayfish na isa na pinag-eksperimentuhan ko. May gapi pa nga pala tayo. Ito, di ko na natanggal yung cal, may red wash. Full gold sana to, tapos pero yung mga yellow nagkaroon na ng batik sa buntot na black. Yung mga males nagkaroon ng red wash. Hindi na siya mukhang full gold, so considered as cal na yan or chops. Tapos dito nga pala sa tank na to, may 3 tayong breeder nun kung may update ko kayo na buried. Nagpagpag na sila, and then pagbalik ko patay yung 2 female. Yung isang female na lang yung natira, pero nakapagpagpag naman sila, kaya nga lang namatay yung dahil hindi ko nawa-water change, siguro sobrang dumi. Then ito sa tank na to, mga breeder guppies natin, yan, matibay na matibay pa rin naman. Sila tinamaan ng kamalanos, tingnan nyo naman, ang lalaki na nila, as ang healthy. Kaya effective din naman yung treatment natin ng kamalanos gamit yung astig dewormer. Kasi dumami pa sila, may mga maliliit kayo makikita. Ang dumi lang ng tank, sorry guys, hindi ako nakapaglinis talaga. Tapos ito yung gabulino natin flower horn, survivor. Nagkasakit na naman siya, 'di ba? Wala na siyang cook. Siya yung pinakamalaki bukol dati kung maalala nyo. Pero continuous yung treatment natin sa kanya kasi kawawa naman. Dito siya dati nakalagay sa tank na to. Yan. May isa pang feeder to. Ang ganda yata nito. Dapat kal lang to. Bakit may magandang feeder dito? Siya maganda pa to. Kukunin ko nga to as breeder. So yan, kung makapansin nyo, duckweed problem din, di ba? Yun yung sinasabi ko, na nabablock ng duckweed yung movement ng tubig. Kahit may support ng aeration, nabablock niya talaga yung support, nabablock niya yung movement ng tubig, kaya pati sunlight, yan nagkakaroon ng pagbabago sa sa water condition. Tapos meron crayfish din pala sa baba nito. Yung purpose ng crayfish, kapag may namatay na isda kasi, kinakain nila. So para hindi na makontaminate masyado yung tubig, pag namatay, kakainin na lang ng ng crayfish. As ito yung mga tubs natin dito for plants. Nilagyan natin lahat ng platyfish yan para kahit papano hindi pamahayan ng lamok or mag-breed yung lamok dyan, hindi magkaroon ng kiti-kiti. Tapos ito si Talos guys. Ayan. Talos, all goods naman. Binibiling ko na lang pakainin nila si Talos. Kahit suotan ng mga dahon, talbos ng kamote, or pechay. 2 years old na nga pala yan si Talos. Medyo maliit lang, gawa siguro nung yung inborn niyang parang deformity sa braso. Hindi ko alam, pero hindi siya tamang size doon sa edad niya. 2 years old na siya, pero ganyan pa lang yung size niya. Pero all goods naman, healthy naman si Talos. Tapos dito may mga natira pala tayong PKBM breeders, kaso nga lang hindi na sila considered as PKBM kasi hindi naman na sila balloon molly. Long body na sila, mukhang may sakit pa yung isa. Matitegi ka na ba? Ito mukhang may sakit pa to. Ang laki-laki pa naman. Ano ba? Ayan. Hindi ko alam kung may sakit pero sira-sira yung fins niya. Sira-sira yung fins niya, baka nakurot ng crayfish, no? Pero mukha siyang stress sa pagbe-breed ng mga sinusundan siya ng male. So puro long body to, pero stock natin dyan yan kasi soon maglalabas sigurado ng short body yan. Ayan, katulad yan, may short body dito. Gagamitin natin yan for future breeding para maibalik natin yung strain ng PKBM dito sa backyard. And bukod doon, meron din ditong mga, dito sa baba ng mga krillings. And mas maraming short body dito. Pero may mga nahalong long body. So, reason kung bakit di ko pinag-iwala yung short body and long body para mas marami sila at mas mabilis mag-breed. Dahil kapag nakapag-breed sila ng marami, mas makapag-produce sila ng maraming isda, doon na lang tayo magkakaling kapag marami na sila. Tapos pag bumaba na lang yung quality, syempre bibili na lang tayo ng pang outcross para ibalik yung dating ganda ng genes nila.
So, yun na lang muna ang update ko dito sa Javier Backyard and tatry ko na lang munang ayusin ulito tapos i-condition yung mga isda for future breeding para maparami uli natin sila. Tapos mas maganda ulit tingnan dito sa Javier Backyard tapos i-update ko na lang kayo. So, kung bago ka sa channel ko, huwag mo kakalimutan mag-subscribe, like, and share this video and click the bell button para updated ka pa sa mga susunod nating i-upload. Happy fish keeping!